Ito ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, submission to unjust employers. Is it God's will? Kalooban ba ng Panginoon na magpasakop ang isang mananampalataya sa employer niya na medyo dinadayaan siya, nilalamangan siya? Yon. Is it God's will? So, pag-aralan po natin yan, mga kapatid. Sana po lalo tayong lumago sa sa pakaalam sa mga katotohanan mula sa salita ng Panginoon. So, tayo po ngayon ay magsisimula sa First Peter chapter 2 pa rin. First Peter chapter 2, andito pa rin tayo. Okay, we start reading. Verse 18 na po tayo. Servants, be submissive to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. Medyo sagot agad yung tanong natin. Is it God's will to submit to employers na hindi matino? Hindi matino, unjust, harsh, medyo mahirap pakisamahan. Okay? So, situations po ito na kahit na sa ating kapanahonan ngayon, nangyayari po ito. At ito'y nangyari na rin noon sa panahon ni Apostol Pedro, kaya pinasulatan ng Diyos, pamagitan ni Apostol Pedro, itong mga mananampalataya na sabi ko nga sa inyo, they are pilgrims. And then they are pilgrims by God's appointment. Hindi lang dahil they were persecuted, but it was God's design for them to be there. Okay? Tandaan po ninyan, that is one of the keys para maunawaan po natin ang sitwasyon po nila. Hindi po sila doon parang na-surprise ang Panginoon at napunta sila doon. Hindi po. It was God's design that they be scattered, and then while they are there, they are like seeds of the gospel na kahit nasaan sila ay maipapakita nila ang kaningningan ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanilang pamumuhay. Medyo nagbikol po tayo. Ganun po yon. At ang salitang servants dito, mga kapatid, hindi po itong tinatawag doulos in the Greek, the bond slaves. No, it's not. Ito po yung sa another word, oikitai, from the Greek word oikos. Ang oikos naman is the word in English, household. So, ito ay kasambahay. Eksakto na translation niyang kasambahay na yan eh. Eksakto yan. Meaning, mga tao na naninirahan kasama ng kanyang employer. Okay? So, alam ko na sa Pilipinas, maraming mga kasambahay tayo na talagang nagtatrabaho sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang mga pamilya. And I know na may mga sacrifices, may mga kahirapan, at kung minsan nakakapangilabot pa, nakakalungkot, mayroon pang inaabuso. At alam ko na hindi maganda ang mga pangyayaring yaon. Pero dito sinasabihan tayo, servants, mga kasambahay, be submissive to your masters. Ito namang masters dito, yung employers, mga nagsusweldo sa iyo, with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. So, ito nga, kahit na sa mga hindi matitino, magpasakop pa rin. Magpasakop. So, the second verse, for this is commendable, if because of conscience toward God, one endures grief, suffering wrongfully. So, commendable daw ito kung dahil sa Panginoon, nahihirapan tayo, nagugulumihanan tayo, nalulungkot tayo, at nakakaranas tayo ng mga pang-aapi. Something like that. Okay? Commendable daw yan, basta dahil sa Panginoon. Because of Christ. Okay. And then, for what credit is it if, when you are beaten for your faults, you take it patiently? Ano naman daw ang benepisyo kung pinalo ka, pinarusahan ka, dahil gumawa ka ng masama? Wala kang benefits doon. Tama lang yon. That is, but,
just. Okay? But when you do good and suffer, yun ang iba. Yun ang pagkakaiba. But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. Kung ikaw ay gumawa ng tama, pero ikaw ay pinahirapan pa rin, at ito naman ay binata mo in a way na hindi ka lumaban, then commendable daw ito before God. Okay? Medyo lilinawin natin ito mga kapatid. This is not, taking it without considering the existing laws of the land. Hindi po yon, ganon. Hindi po ganon. Siyempre, kung mayroong mga illegal things na ginagawa laban sa iyo, you have the right to do it, especially in our times today, na pwede kang dumulog sa kung sino mo pwede mong reklamuhan in a gentle way, of course. So, ganun yon. But then, if you take it patiently, as that kind of suffering is as for the Lord or for the sake of the Lord, then that is commendable before God. For to this you were called. Okay? For to this you were called because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth, who, when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. For you were like sheep going astray, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. The Lord bless His word. So, there is another verse na kukunin tayo from the book of Ephesians in order to see the balance of this. Hindi lang po ang sinasabihan doon sa Ephesians ang mga servants, pati na yung mga employer. Ito naman ang sa employer. And you masters or employers, do the same things to them, referring to the servants, giving up threatenings, knowing that your own master also is in heaven, and there is no partiality with him. So, kinuha natin itong verse na ito para makita natin yung balance ng tinatawag relationship. Okay po? Now, we start with the context. Ang context po nito mga kapatid, si Apostol Pedro ay nagpapatuloy na ipinapaliwanag niya ang malaking pribilehiyo ng tunay na mga mananampalataya habang sila ay nananahan sa sanlibutan ito bilang mga estranghero. At itong dakilang pribilehiyo, mga kapatid, ito ang oportunidad na maipahayag natin ang kapurihan at kadakilaan ng Panginoong Jesucristo sa kung anumang kondisyon at sitwasyon na inilagay niya sa atin. Okay? So, ganun po ang context nito. Pinagpapatuloy ni Apostol Pedro. At ito ang mga verses na siguro ko dapat na maalaala natin. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi dito, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sabi ko sa inyo, nang pinag-aralan natin ito, it's very, very important to first see your identity before God. Okay? Pinili, hari na pari, banal na nasyon, special na tao, then ang pribilehiyo is to proclaim the praises of Him. So ito ngayon ang in-expound ni Apostol Pedro. And then, of course, mga kapatid, makikita natin na mahalaga na nakikita po natin ang ating identity. Ang mga tunay na mananampalataya, malaki po o dakila ang kanyang identity sa harapan ng Diyos. Maging ikaw ay employer, maging ikaw ay yung oikitay, the servants, kasambahay,
It doesn't matter. If you are a Christian, you have a special identity before God. So, dapat naintindihan po natin ito. And Peter, ni-remind tayo, sabi niya, "Behold, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul." We have expounded on this already. "Having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation." So, nire-remind tayo po dito mga kapatid, na tayo nga po, kung anuman ang ating posisyon, employer man or kasambahay, we are to display the praises of Christ through our good works upang ang mga tao na nag-o-observe sa atin ay dakilain po nila ang Panginoon. Naalala nyo siguro si Joseph na servant doon sa Egypt, and yet nakita ni Potiphar ang kanyang kabutihan, ang kanyang mga mabubuting gawa. And so, Mr. Potiphar discerned that Joseph or the Lord was in Joseph or was with Joseph. Okay? So, they are to submit to governing authorities for the Lord's sake. Pinag-aralan din po natin yon. And then, they are to submit to their employers or masters. Ito ngayon ang tutukuyin natin. At ito nga, nakita na po natin, kahit na ang mga employer ay hindi mga matuwid na mga employer, ang mga kasambahay ay sinasabihan ng Panginoon na magpasakop pa rin. Okay, so, truth about positions. Very important na maintindihan po din natin ito. Truth about positions. Okay? Maging sino ka man, ikaw man ay kasambahay, o ikaw ay employer, nagpapasahod sa kasambahay, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, tinatawag ka ng Diyos na magningning ka para kay Jesus sa pamagitan ng inyong mga mabubuting gawa. Okay. So, simple Simple, di ba? Ganun naman po talaga yung salita ng Diyos. Simple naman po talaga, lalo na sa mga practical na mga bagay. Ang problema lang kung minsan pinapalabo ng iba. Maraming mga tinatawag over-spiritualization o kaya taking the verse out of context. Di ba? Pero ito maliwanag ang context na ini-exhort sila ni Apostol Pedro na dahil sila ay mga estranghero, maging sila man ay mga employer o kasambahay, dapat mag-shine sila. They should shine for Christ through their good works. Okay po? Applicable din ito sa atin. So, an ideal employer-servant relationship, itong ideal, maganda sana ito. Isang empleyado o kasambahay na God-fearing. At ang kanyang amo, ang kanyang boss, ay God-fearing Christian din. Maganda po yon, di ba? Meaning, dahil God-fearing yung employer, tunay na mananampalataya, hindi niya aabusuhin ang kanyang kasambahay na patatrabahuin ng sobra sa oras pagkatapos kakarampot ang sweldo. Ang tawag dito, unjust employer. So, kung mayroong nanonood sa akin yun at nakikinig sa akin na mga employer, nagpapasahod ka sa kasambahay o kaya sa kung sino mang trabahador mo at ina-underpay mo siya, pero ikaw ay tunay na mananampalataya, nako, mali po yan. Mali po yan. Dapat, dahil nga tunay tayo na mananampalataya, then itong ating mga kasambahay o kaya ating mga sinasahuran, sahuran natin ng tama. Kaya nga mayroong batas yung tinatawag na minimum wage, di ba? Sobra pa nga kung minsan dapat. And of course, kung ikaw ay employer, mananampalataya na employer, at mayroon kang mga unbeliever na mga kasambahay, dapat makita nila ang mabuting ugali ng isang employer. Ganun yon ang ideal relationship. Okay? So, mayroong unideal employer-servant relationship. Hindi ideal Pero may purpose dyan ang Panginoon. Tandaan po ninyo, kung ano man ang sitwasyon, ano man ang posisyon mo sa buhay,
ikaw ay binigyan ng Panginoon ng pribilehiyo na magningning bilang liwanag para sa iba upang makilala nila ang Panginoong Hesukristo. So, an ideal employer-servant relationship. Unbelieving employer and God-fearing Christian servant. Medyo mahirap ito. Tunay ka na mananampalataya, kasambahay ka ng hindi tunay na mananampalataya. At siyempre, aasahan mo, dahil hindi siya tunay na mananampalataya, he would not be fair. I'm not saying across the board na parang lahat ng hindi tunay na mananampalataya ay mga unjust. May mga matitino dyan. But I'm saying na it's not, hindi siya parang compelled by love. Hindi siya compelled by love to do what is right for you dahil nga, hindi naman siya tunay na pinananahanan ng banal na Espiritu. So, expect na talagang mayroong mga injustices na daranasin ka dyan. So, anong dapat na response mo? Ang sabi ng Bible sa tinuturo sa atin na kung mag-suffer tayo dahil kay Jesus Christ, that is commendable. Okay? So, unbelieving employer and God-fearing Christian servant. Ang Christian servant must live a life that is pleasing to God. And then, hindi yung, sabi pa ng Colossians chapter 3, not with eye service. Ibig sabihin, huwag tatamad-tamad. Na kung nandyan ang boss, nag-oobserbar, paspas ang trabaho. Pag wala na ang boss, tamad na, tigil ang trabaho. Serving, sabi dito, with eye service. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin, dahil ikaw ay tunay na mananampalataya, tunay ka na lingkod ng Diyos, gawin mo yung tama, at kung minsan pa, sobra pa sa trabaho mo, gawin mo yon na masaya ang puso mo. Okay? Baka naman, gamitin ng Panginoon yung tama mong attitude na nagpapasakop ka sa employer mo na maging, maging salamin, maging mirror sa employer mo nang sabi, ibang klase ito Ibang klase ito. Masipag, mabait, at saka hindi na inuutosan, agad-agad nagtatrabaho. Ibang klase ito. At lalo na kung pakanta-kanta ka pa. Kumakanta ka halimbawa ng There is joy in serving Jesus. Diba? Ganon. Kakanta-kanta ka. Iba ka naman gamitin ng Panginoon. I'm saying this dahil tandaan mo, itinalaga ka ng Diyos dyan para mag-shine as light dyan sa employer mo na unbeliever. Kung magpapakita ka ng, kasamaan dahil may mga injustices na ginagawa siya sa iyo, and then magpapakita ka ng kasamaan, parehas lang kayo. Of course, I'm not saying na wala ka ng right. Halimbawa, mayroon ng mga physical abuse. Of course, alam natin mali yon, and it must be brought to the law. So, ganun naman po yon, mga kapatid. So, I'm saying this, na itong pagkakaroon ng employer na hindi mananampalataya, expect na talagang mayroong, injustices, but then you must respond rightly and godly. Okay? Another thing is God-fearing Christian employer and unbelieving servant. Ito medyo madali sana ang role ng God-fearing Christian employer. Bakit? Siyempre, dati nang may built-in na katakot yung servant o respect, parang ang tawag dito reverential fear sa'yo, di ba? Pero, ito po, gamitin ka ng Panginoon na ipakita mo sa Kanya na ikaw ay patas, fair and more than patas, na nagpapasildo ng tama sa iyong kasambahay. Ika nga. Itong mga unbelieving servant, mag-expect naman talaga ang mga employer na may mga unbelieving servant na abusero. Totoo po yan. Totoo po yan. Nasabi ko na yan sa inyo Dati rin ako nagtrabaho at may mga nasakupan ako ng mga unbeliever, mga abusero. Hindi naman lahat. May mga matitino naman. Pero may mga abusero. Yung parang
Ang sabi ng parang tinatayuan yung araw. Ganon yun, ha? So, sa mga pag-aabuso na yon, be patient. Ha? Be patient. And of course, yung kung kailangang turuan, turuan patiently. Ganun po yun. God-fearing Christian employer and unbelieving servant. These are not ideal. But then, sa sitwasyon po, sa ating kapanahonan ngayon, ito ay real situations na kailangang marunong tayo mag-respond rightly. Okay po? Now, in any situation, the Christian must shine for the Lord Jesus Christ. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. In any situation, we must shine for the Lord Jesus Christ. 1 Peter 2:18, servants, be submissive to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. So, yung tanong, magpapasakop ba tayo? Kung tayo ay kasambahay, magpapasakop tayo sa hindi matino na mga employers natin? Ang sagot ng Bible, yes. Magpapasakop pa rin. Okay? So, sana maturuan tayo nito. What about the masters? Yung mga employer na mayroong mga servants, and you masters, do the same things to them, giving up threatening. Huwag pagbabantaan na parang kang bida-bida at yung parang bubulyawan mo yung kasambahay mo. Hindi ganoon. Huwag mong gawin yan. Ha? Knowing that your own master also is in heaven. Tandaan mo na mayroon ka ring master, hindi ka binubulyawan ng Panginoon. Huwag mong bubulyawan yung kasambahay mo. Di ba? Very practical na mga bagay. And there is no partiality with Him. Now, truth about suffering from injustices. We need to know this. And again, we must have the right response. Number one, Christ suffered the greatest injustice in history. Katotohanan yan, mga kapatid, na hindi mo pwedeng ikaila. Kung naghihirap po tayo, may mga inustisya na dinaranas po tayo, look unto Jesus. Na siya hindi naman karapat-dapat na maghirap, pero naghirap po siya. At kung ang akala natin napakalaki na ng inustisya na ginawa sa atin, then pag-aralan mo ang inustisya na nangyari sa Panginoong Jesucristo. Wala siyang kasalanan. He is the sinless Son of God. Kahit na nga doon sa trial ng mga Sanhedrin sa kanya, hating gabi yung ginawa. Naalala nyo? Hating gabi. Hindi naman pwedeng mag-meeting ang Sanhedrin during that time. Pero niya, unjust nga eh. At ang mga tinawag na mga testigos na nagpatotoo, mga liars, mga hindi naman talaga, mga saksi sa kasinungalingan. And of course, they could not find any fault on Christ. Kahit na si Pilato, na nagbigay ng sentensya, 3 beses na binanggit niya, I found no fault in Him. Wala talaga. Dahil lang sa takot siya doon sa mga religious leaders, na-influensya ang politics ni Pilato. Parang katulad sa atin, di ba? Maraming mga political leaders na na-influensya ng malaking relihiyon. Oo nga, totoo yan. Huwag kayong magmagmaangan dyan. Totoo po yan. Kaya nga may mga politiko na kahit na mali, gawin na lang dahil baka takot siya ma-excommunicate. Mabuti ang Pangulong Presidente natin o ang Pangulong Duterte, ang Presidente natin ngayon, hindi takot sa malaking reliyon. Tinutuligsa niya ito dahil sa mga kasamaan. And I think that's right. Okay? That's right. Oo. So, para magtino. So, Christ suffered the greatest injustice in history. Always remember that, mga kapatid. Secondly, we are to walk in His steps. Namely, suffering injustice with meekness. Ibig sabihin, si Christ nang maghirap po siya, nang dumanas siya ng inustisya, hindi po siya gumanti. Hindi po siya nagbanta. Nasa kanyang kamay ang kapangyarihan para pulbusin ang mga taong yaon na nagpahirap sa kanya. Pero hindi po niya ginawa yon. And He is our model. He is our model. Ano ang kanyang ginawa?
Ginawa po niya, he committed himself to the one who can judge righteously. Mamaya, babasahin natin yan. Dahil alam po natin, ito ang katotohanan about suffering from injustices. Someday, payday. Balang araw, mayroong aktwal, may tunay, patas na pagbabayad. Kung ikaw ngayon ay employer at inaapi mo ang kasambahay mo, maniwala ka o hindi, haharapin mo yan sa Diyos, pagbabayaran mo yan sa Diyos. Kung ikaw ngayon ay kasambahay, pagkatapos inaabuso mo naman yung kabutihan ng Christian employer, then someday payday. Pagbabayaran mo rin yan. Oo, yan ang totoo. So sana naintindihan po natin ito. As Christians, talagang ito naman talaga ang parang normal na nangyayari. Dahil siyempre mapagpasensya tayo, hindi tayo yung parang radical sa mga actions natin. Kung minsan napapagkamalan na parang gusto nating magpaapi na lang. Hindi naman ganon. Hindi naman ganon. Pero whenever we experience ng mga kaapihan, sisiguruhin ko po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan, someday, payday. Christ will be the final judge. Ito ngayon ang dapat na reaction natin. 1 Peter chapter 2, 21 and 22, sabi po dito, "For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps, who committed no sin, nor was deceit found in His mouth." Living as an example. Ang model natin ang Panginoong Jesucristo. At kung tayo ay dumaraan sa ganun ding mga inustisya, reminder, dumaan dyan ang Panginoon. At tayo ay tinawag na dapat dumaan din tayo diyan. For to this you were called. Tinawag tayo ng Panginoon para daanan din yon. Tandaan po ninyo ang palagi nating sinasabi, hindi lang regalo ang kaligtasan, pati ang kahirapan o pagtitiis, alang-alang sa Panginoong Jesucristo, regalo rin ng Panginoon. Sinong nagsabi? Philippians 1:29. "For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake." Kaya nga sinasabi natin, mga kapatid, to suffer for Christ or suffering for Christ should not be avoided. It must be invited. Nako, sabihin nyo, nako, naluluko ka na. Pero basahin yung Philippians 3:10. One of the desires ni Apostle Paul, sabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Yun nga po. And ito naman, tandaan po ninyo ito, when we respond by faith sa mga sufferings na ito through the promises of God, then God gives us grace. Binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya na sa gitna ng mga kahirapang yaon, makapagpapatotoo pa rin tayo na tunay tayo ng mga estranghero sa sanlibutan ito. Tunay na hindi tayo attached sa sanlibutan ito. Ang attachment natin ay sa Diyos na may-ari ng lahat. And so, that would be the cause of rejoicing from the inside out. Okay? We are called to suffer and rejoice. Tandaan po ninyo, that's the main topic of this series. So, verse 23, who, when He was reviled, si Jesus Christ po, nang He was reviled, did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but committed Himself to Him who judges righteously. Ito po ang response na tama. Katulad ng response ng Panginoon. Sasabihin natin, hindi ko kaya yan. Oo nga, sino nagsabi kaya mo? Hindi nga natin kaya yan. Kaya nga, kailangan natin ang lakas, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Basahin nyo ang Acts chapter 7, kung paano nag-respond si Stephen. At bakit nakarespond siya ng ganon? Binabato siya, sinisigawan siya. Anong sabi niya? Sabi niya, Panginoon, huwag mong ibilang na kasalanan ito sa kanila.
na nagbato sa akin. Grabe yun. That is like Christ. Nasabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Paano nagawa ni Stephen yun? Basahin niyo ang talatang yaon. He was filled of the Spirit of God. Mga kapatid, itong sinasabi natin dito, hindi nga po natin magagawa sa pamagitan ng ating sariling lakas at hindi tayo tinutulutan ng Panginoon na gamitin ang ating sariling kalakasan. We need to depend upon the Spirit of God by faith. Okay? Verse 24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins. Nandiyan na naman ang talatang yan. Having died to sins, patay na po tayo. Namatay na tayo kasama ni Kristo. Kaya nga, kailangan matuto tayong mamuhay in the Spirit. Okay? That we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. And then, ang isa pang good news, verse 25, for you were like sheep going astray. Ganon tayo. Kung mayroong nang api sa atin, siguro kung may experience naman tayo nung hindi pa tayo mananampalataya na parang ganon din tayo eh. We are like them. Sheep who went astray. Oh, but then, we have returned to the shepherd and overseer of our souls. Ito nga, nakuha na tayo ng ating pastor, the great shepherd, the Lord Jesus Christ, and now, we are safe in Him. Alam niya kung anong ginagawa niya sa atin at alam niya kung anong ikabubuti po natin. So, kung daraan man tayo sa kung anumang mga pag-aabuso sa sanlibutan ito, sa kung anumang mga inustisya sa sanlibutan ito, hindi po yan na parang nakatali ang kamay ng Diyos, kaya hindi niya na agapan o hindi kaniya natulungan. Hindi po ganon. O parang nakatulog ang Diyos at nanalo ang diablo. Hindi po. God is always on His throne. Ang mga bagay na dinadaanan po natin, it is God's design for His glory and for our own good. Kung maunawaan po natin ito mga kapatid, it doesn't matter who you are. Whether you are an employer, whether you are kasambahay, it doesn't matter what your situation is. Whether flourishing or whether impoverish, sa kahirapan, it doesn't matter. What matter is your relationship with the Lord and eternity.